galing sa mga biktima ng scam. Yung perang yan ang klase na papatay ka para makuha mo! Nagpatulong si Samuel sa kaibigan niya dahil nakareceive ito ng email pero ang tatay niya ang nag-send samantalang patay na ito at kung paano nangyari. Pinaliwanag ng kaibigan niya na schedule email ang tawag doon na pwede siyang gumawa ng email na mapapadala pagkalipas ng ilang araw. Gulat na gulat si Samuel dahil more than $500,000 ang sinend ng tatay niya na napakalaking halaga na mas lalong naging problemado si Samuel nang sumugod si Mr. Sanchez para i-pull out yung investment niya sa bangko ni Samuel dahil nadawit ito sa scam ng tatay niya na kahit nagmakaawa at nagpaliwanag na inosente siya ay hindi siya pinakinggan ni Mr. Sanchez kaya mas naging dismayado ito. Pag-uwi ni Samuel ay agad tinanong ni Lolita kung okay lang siya dahil nakita niya yung mga post sa social media. Desperado si Samuel dahil apektado na ang trabaho niya at nawalan na siya ng isang bigating ahente at yung mga na-scam ni Mike ay sinusugod na din siya sa kanyang trabaho. Tinanong ni Lolita kung totoong ginawa yung lahat ng tatay niya na agad sinaad ni Samuel na mukhang totoo ang mga bintang ng mga tao kay Mike. Galit si Lolita dahil nag-iwan pa ng gulo ang kanyang dating asawa na agad naalala ni Samuel yung pinadala ng tatay niya kaya tinanong niya kung ano ang first word niya noong bata pa siya kaya naalala naman ni Lolita na hello yung unang nabigas niya noon at nag-match sa email na sinend ng tatay niya. Nakipagkita si Samuel sa kaibigan niya para ipakita yung email na kinagulat din ito dahil napakalaking halaga ang nailipat kay Samuel. Nang i-convert nila ay 32 milyon kung sa peso, kaya naisip nilang baka yun yung mga na-scam ni Mike at hindi niya nilagay sa bangko para hindi ma-detect maging ang gobyerno. Pero may password ito at hindi lang iisa na kung ma-access ni Samuel ay pwede na niyang ibalik sa mga na-scam ng tatay niya, maging ang lahat ng mga pera ay kaya na niyang itong maibalik para matapos na lahat ng problema niya. Sinubukang maghanap ni Samuel sa bahay ni Mike baka sakaling mahanap niya ito pero hindi niya ito nakita at wala siyang kamalay-malay na may tao sa loob ng bahay ni Mike at pinagmamasdan at pinapanood siya kung ano ang mga pinaggagawa niya maging ang mga dating kagrupo ni Mike ay pinapasundan si Manuel dahil malaking pera ang nakuha nito sa kanilang grupo. Kinaumagahan ay problemado naman si Lolita dahil ayaw pumasok ng anak ni Samuel dahil niloloko ito sa paaralan na scammer ang lolo at daddy niya kaya kinausap niya ito at nangako sa kanyang anak na gagawin niya ang lahat para maayos ang lahat. Sinubukan pa niyang tawagan yung principal sa school na agad nagpaliwanag na pwede niyang makontrol yung mga guro pero hindi nila makontrol yung mga bata lalo't madami ng guro ang na-scam ng tatay niya. Habang pinuntahan naman ni General Diego si Mr. Gomez kung saan nilason niya yung isip ni Mr. Gomez na i-withdraw na niya ang lahat ng investment niya sa bangko ni Samuel bago pa mawala ang lahat kaya nakumbisi niya ang businessman na nakapagdesisyon na ito na i-withdraw na lahat ng mga shares niya sa bangko. Nang babalik naman si Ari sa US dahil umuwi siya ng Pinas para makilibing kay Mike na kanyang ama na namasyal pa ito bago bumalik ng US nang saktong tawagan naman siya ni Ellen na mas nairita ang dalaga dahil nasermonan na naman siya ng mami niya na naalala ng mami niya yung mga nag-viral na post sa pang-i-scam ng daddy niya at dawit si Samuel na kapatid niya sa ama na nag-alala ito dahil baka madamay din si Ari. Saktong papunta na ito sa airport sabay sinaad niyang walang nakakakilala sa kanya na anak siya ni Mike. Lalo namang nagalit at aburido si Samuel nang madami nang nag-withdraw sa bangko niya at halos wala nang natira kaya agad niyang pinuntahan si Mr. Sanchez pero nanindigan ng businessman na aalis na siya at ipupull out na lahat ng investment niya na kahit magmakaawa si Samuel ay wala na itong nagawa pa. Habang nakapila na si Ari para sa kanyang flight ay nagulat siya nang nasa watchlist na ng DOJ ang pangalan niya kaya tinanong kung sino ang tatay niya at nang sabihin niyang si Mike Trinidad ay hindi na siya hinayaang makaalis pa ng bansa na kahit nagmakaawa pa ito. Dahil hindi na siya makaalis ay bumalik ito sa hotel kung saan siya dating nag-check-in pero laking gulat niya nang hindi na din ma-access ang mga cards niya.
Sa pag-uwi naman ni Samuel ay nilabas niya ang sama ng loob niya dahil nawala na ang lahat sa kanya at scammer na ang tingin sa kanya at terminated na din siya sa trabaho at maging ang separation pay niya ay hindi na niya makuha. Pinaunawa naman ni Lolita na nagsimula din sila noon sa wala nung iniwan sila ni Mike, pero nakabangon sila at nakatapos siya sa pag-aaral, nagkaroon ng malaking bahay at magandang buhay dahil sa kanyang pagsisikap. Sabay pinaalalahanan niya ang kanyang anak na hindi matatalo si Samuel sa problemang hinaharap niya. Napagtanto ni Samuel na yung sinend ni Mike na email sa kanya ay naka-attach yung family picture nila, kaya napagtanto niya na nakatago yung password sa likod ng family picture nila na naka-frame at mismong nakasabit sa opisina ni Mike sa bahay niya, kaya babalikan niya ito pero mas mapapahamak siya dahil madaming mata ang nakamatsyag sa kanya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.